Vice President. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP ng 2014 because kahapon, in fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung Vice President. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP ng 2014 because kahapon nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong Vice President lang nung na-audit mo sa IGFAO? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in IGFAO, siya lang naman yung Vice President na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point because as you know, sa SOCMED kahapon, ang dami ko nang nakita na parang pinapalabas si VP Sara lang ang first ever Vice President na nagkaroon ng confidential funds. And that's why yesterday, di ba, hindi ko po masagot kasi I was gonna use that sa cross today. Pero yesterday, sabi ko sa inyo, mapa-fact check nyo naman kung ilang vice presidents ang nagkaroon ng confidential funds para lang patas tayo, para lang hindi naman yung nasa sentro lang na lumalabas misleading news na si VP lang in our history ang nagkaroon ng confidential funds as a vice president. And sir, parang kanina, sabi mo pa nga sa inyo, iniwagin ko, pinake ba yan? Sabi mo pa nga, kayo dapat na nakakasinabi. Because sila ang, di ba, sila ang IGFAO, and kung may confidential funds, dapat naman talaga nagsusumite ng liquidation report sa COA IGFAO. So, hindi niya na-liquidation, hindi nila yung nasuri, kahit na nandun siya ng timeline. Hindi ko na finalo up kasi kung nagsabi naman kasi siya kahapon na hindi siya yung nag-audit, so hindi ko kasi masabi baka may ibang nag-audit, diba? So again, ayoko rin naman siguro siraan yung IGFAO in terms of those things because lahat naman yun nagtatrabaho lang. So sa atin, nung tinanong niya yung liquidation, pinalik ko lang sa kanya yung tanong. But again, the only point I wanted to make there, because I wanted naman to protect the rights of my client, especially yung rights against yung itong mga misleading information na siya lang yung vice president na nagkaroon ng confidential funds. I think that's unfair, no? So, yun lang naman yung punto ko. Without saying na mali na magkaroon ng confidential funds ang vice president, di ba? I'm sure yung mga previous vice president may confidential funds, nakita rin nila yung talagang layunin kung bakit kailangan nila yun. So, na-mention nyo rin sa cross-examination in OWA Circular 92-385. Bakit po importante na gamitin ang reference naman? It's doon sa Joint Circular number 150. Because dito sa Joint Circular 2015, kung susuriin nyo, wala kasing nakasulat doon sa yung mismong nature ng confidential funds. Diretso lang siya so kung paano mo siya gagamitin, ano yung mga guidelines, etc. So, nung hinahanap ko kung paano ba mas maintindihan ng mga kababayan natin ng confidential funds at bakit ba kailangan nito, yung 92-385 kasi yung may mga whereas clauses kung saan nakalatag kung para saan ang confidential funds at kung bakit iba ang pag-audit sa confidential funds compared to regular funds. Yun lang naman po. So, you're saying na hindi pa superseded yung mga whereas assessment? Hindi, kasi yung whereas na yun is not naman inconsistent with the guidelines under 2015. But, again, baka kasi masubjudice ako. Yung kung tama yung punto ko o hindi, that will be up to the presiding officer and the impeachment court. But, syempre, kaya ko in-emphasize lang na inconsistent yung operative word doon sa repealing clause. So, ibig sabihin, kung hindi naman inconsistent, it still applies to this very day. It would also help authority sa pagkalat ng mga aliases sa mga statistics. Yung aliases or kung meron mang aliases, wala pa kasi po tayo doon. Will it help or not? Tingnan natin. Kasi yung aliases, hindi yan sa COA Kasi, like I said, doon sa acknowledgement receipts, wala naman kasing any finding doon sa acknowledgement receipts aside from the discrepancies. Although hindi ko na-depends na matibay na basis yung trying to create. Hindi naman po matibay na basis. Ginamit lang po natin yun para lang maintindihan ng taong bayan kung bakit may confidential funds. Kasi nandun sa whereas clauses yung reason nila. But as to basis, it was parang initiatory on my part na nagkukwento kasi ako sa cross-examination, diba? So, para makwento ko ang paano gastusin ng confidential funds, sinimulan ko lang sa kwento na kung ano ba talaga ang purpose at reason bakit meron tayong confidential funds at kung bakit
minsan, kailangan ng resibo sa iba, pero bakit sa confidential funds, documentary evidence of payment lang ang tawag. Kasi sinasabi ni Atty. Capulet, sir, na nasupersede na ng Joint Circular 2015 yung sinasabi niya. That's her position, and I, as a fellow lawyer and someone even younger than her, obviously in terms of practice, no. Although she's sa akin naman naging maganda naman yung naging exchange namin kanina. That's her position, and I will respect that position. I had my own position when I said na the operative word here is inconsistent, but again, that's for the appreciation of the impeachment court. So, hindi ka lang makafinalize, sir, yung kailangan magkakaroon ng conclusive definition whether na-supersede na ng 2015 day. I think hindi na magkakaroon ng ganun. I think it's more of the appreciation na lang ng mga senator judges kung applicable pa ba yun o hindi na. Pero hindi naman kasi yung mga guidelines ng 92385 ang pinabasa ko o ni-reference ko. It's just the whereas clauses. Yung kwento lang kumbaga. So, kanina, muntik na sagutin nga nung witness yung tanong nyo na, hey, siguro walang hindi na kinabang si Vice President, although, Pero nag-object. nag-object nga. So, anong pinupoint out dito sa tanong na yun? Yun lang, kung ano lang din yung tanong ko, na preliminary lang kasi lahat na to, at kung babasahin yung findings niya, at ito, factual lang to kasi nasabi lang naman ng witness to, na compliance or non-compliance lang naman yung tinitingnan nila pagdating sa audit. Okay, lang. Your reaction natin to statement of Atty. Capulet na the Vice President is pursuing will use the monies for personal gain because of the OEMs sa NS. Of course, we objected to that, no? And again, I'm sorry, Joseph, I cannot give you a straight answer again, but I really feel bad about doing that. But that will be up to the appreciation of the court. In fact, if you notice, the presiding officer rephrased the question para lang mas klaro. So, tingnan na lang natin kung ano ang appreciation ng court dyan sa provision na yan. Because that provision naman exists, binasa naman yun. But ang provision kasi is failure to liquidate. So, yun yung pagtatalunan natin. Kung meron bang nasumiting liquidation o wala. Diba? Just on the testimonies in the past, what's your position? I have always maintained my position that there is no misuse, there is no misappropriation, walang napunta na divert sa Vice Presidente. But we will not be able to prove all that. They will not be able to prove all that with just one go witness. So I'm sure marami pa po tayong pagdadaanan. But those are our contrasting views, diba? And then tingnan na lang natin kung ano yung mas mananaig during the course of the trial and after the trial, of course, with senator judges. Excuse me. Who's that? Online data tracker. Follows me everywhere I browse. The advocates decided. How would you want to describe the leeway that the court afforded? I think the court was fair because whatever leeway was accorded to her, I would like to say was also accorded to the defense. And wala po akong masasabing naging masama or wala akong ma-objectan or na kahit anong ruling because kahit naman sa regular courts, sometimes things don't go your way. As you saw, maraming times na even if I thought the question was objectionable, hinayaan ko na lang din because I don't think it was worth, no? Like I always told you before, I try not to be petty. And I think Atty. Capulet herself was also the same with me. Na I believe there were questions that I asked that might have been objectionable, pero I think hinayaan na rin niya because yun nga, no, all we want naman is kung ano lang yung mga important points, yun yung lumabas. So, as far as your question, Ms. Katrina, on the court, I think it's my opinion that the court has been fair. They've been trying to extend liberality and that applies to both parties. Sir, yung ni Atty. Sheila, yung ino-oppose na yung marking ng kasi itong supposed affidavit ni Lascanes. So, ano yung sir? Ano magiging kumbaga, bakit mo ino-oppose? Well, because nabanggit na po ni Attorney Vinluan noong kanyang cross-examination na yung affidavit is not notarized. So sa atin, hindi siya affidavit. And then, we're not even sure if it was signed. So, sabi nga ni Attorney Mark Vinluan na yun ay mere scrap of paper. But, tingnan natin kasi
nag-rule na rin naman yung presiding officer that he will pursue with the marking, di ba? Subject to any objections that we can make later on. So, ano lang naman tayo pag ganyan, alam nyo, we always advocate for something, both the prosecution and the defense, but at the end of the day, kung anong sabihin ng presiding officer o ng impeachment court, kailangan galangin talaga natin. So, yung sa judicial notice, ano kaya magiging standard ako? May idea na ako, pero hintayin nyo na lang siguro bukas. Ayokong pangunahan. Total, bukas na rin naman yun. I think, nabanggit yata ng presiding officer that we will settle that issue before the day ends tomorrow. So, I don't think it will be a very, long parang exchange, no? So, tingnan na lang natin tomorrow. But I don't think it will go to the extent of an oral argument pa, hopefully. Anyway, For our public lang, can you explain ano po ba yung judicial notice? Para ba? Ano po bang tignan po? Judicial notice kasi is that under the rules of court, merong mga dapat ay hindi mo na kailangan i-authenticate, hindi mo na kailangan i-introduce ng witness to introduce yung mga documents na yun because the court can just take notice that such thing exists, such thing happened, no? At may mga rules po dyan, tulad ng mga batas, tulad ng mga official acts ng legislative branch. So, meron tayong mga bagay under the rules of court na pwede na ang court can just take judicial notice. So, hindi na tayo kailangan mag-authenticate pa and all those things. So, in a way, mapapabilis din po talaga yung, yung proceedings. Pero tingnan lang natin kung ano yung sasabihin. I think it is something we will still discuss tonight with amongst ourselves, a team, and then tomorrow you will hear our side on the matter. But I'm really hoping it won't be a long drawn issue. So, may lang ba yung sa Justice Committee hearing? I think pati yung Committee on Good Government and Public Accountability, kung naalala niyo ng 2024, and then yung Committee on Justice, kung yun nagkakamali. Mga records. Hindi, yung yes, clarificatory hearings nung, at least that's how they called it, no? I don't want to call it that because we have our own position. But yung mga hearings na lang ng Committee on Justice, yung pinagalingan, basically, at nitong impeachment na ito, and yung Committee on Good Government and Public Accountability headed by Chairperson, the Honorable Joel Chua. So, yung time na ito. Sir, kahapon sabi ng mga observers, nakapuntos ang prosecution dun sa initial testimony ng officer. But now, can you say na kayo po yung nakapuntos? Hindi, ayoko magsabi ng ganyan, ma'am. Kaya lang natin yung tao. Kilala niyo ako from the very beginning. Hindi ako nagka-count ng points kasi ang importante at the end of the day is anong decision ng impeachment court. So, sa atin, it's self-serving na makasabing nakapuntos ako. Diba? Lalo na ako yung nag-cross. Actually, nabanggit ni Congressman Terry rito na dapat tingnan na yung ginagastos ni DP dahil 91 days siya sa ibang bansa. So, 2025, around 8 million na yung ginastos. Saan daw yung kinukunan? Well, hindi na kasi po ako yung OVP spokesperson, so hindi lang ako maka-comment doon. But I'm sure ma-justify naman ng ating Vice Presidente yan at mapapakita na wala namang mali sa ginagawa niya, knowing the Vice President. No? So, pasensya na kayo. Ako naman po ay hindi muna sasagot dyan dahil it's beyond my scope na rin po. That's the po. So, even as you mentioned that we met with you and other colleagues. Yes. I actually don't remember that, to be honest, but I do remember that meeting. That really happened, no? I was trying to get OVP to tell me what happened. Kasi nasabihan lang ako to attend that meeting. I did not initiate that meeting. Nasabihan ako when I was still in DepEd. So I think it was called for that meeting, but I'm not sure. That's why I was trying to get verification from the OVP kung sino ba yung nagpatawag nung meeting na yun. I was there, but I was more of a bystander kasi hindi naman napag-usapan yung DepEd at that time. It was really more of OVP, and it was really more on whatever I said there was really trying to clarify lang what was on the JC, because as I've mentioned previously, I was never really involved in the confidential funds issue. So I was just there being the chief of staff of
DepEd at that time. So napag-usapan lang yung mga, ano ba talaga yung interpretation, ano ba yung mga supporting documents na kailangan ng COA to satisfy them. At yun lang naman yung nangyari sa meeting na yun. No? And about that audit query, I think the intention was na kung mayroong clarification, baka pwedeng audit query muna, parang ganun. And then if we're not able to justify, then go ahead and issue. But nasabihan din naman talaga kami nun, I don't think, ang audit query kasi sa private sector, it's done eh. Pero pag, hindi ko alam nun na pagdating pala sa government, they don't do that. So they just told us we can't do that. Follow-up lang it's with this regular detention. These are almost asking for an exemption by that. No, definitely not. Definitely not. That was not on the table. You cannot ask for exemption. That's the point. That's why I was saying he was very unresponsive to the question because you can ask exemption. And I don't think any government official would ask for exception from COA. Diba? And I don't think COA would allow that. Says, in an interview, sinabi ko nila kanina na kapulan, ipapasabsi na sila nare-base kaya. Well, it's their prerogative. So, ang trabaho lang naman po natin, ang parati ko naman sinasabi, nasa listahan naman nila sa pre-trial brief nila. Kung ipasabi na po nila si Mary Grace Piatos, I don't know her personally. So, pag dumating siya dyan, mag-testify, katulad ng ginawa natin today, magpa-cross-examine lang tayo. But there's nothing wrong with what Attorney Kapunan said. They have full prerogative as to who they call as witnesses. Okay. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. What I love about creating art is anyone can do it. With the writers and dedication, you can bring your imaginations to life. From painting to sculpting, cinema, and even music. Growing up, With 19 senator judges present, the chair declares the presence of the quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Preliminary matters, Madam Witness. Pwede po ba, kami po ay interesado, ano po ang inyong pangalan at iba pang mga personal na detalye? Ako po si Violeta Constantino, a retired employee of the Land Bank of the Philippines. Okay. Sabi po ninyo, kayo ay retired employee ng Land Bank of the Philippines. Madam Witness, gaano po kayo katagal na nagtrabaho sa Land Bank of the Philippines bilang isang empleyado? Nagtrabaho po ako sa Land Bank for 32 years na po. Okay. So, bago po ang inyong retirement, ano po ang inyong naging posisyon sa Land Bank kung meron man? Ako po ang department manager po sa Land Bank Shaw Boulevard Branch. Okay. Sabi ninyo, kayo ay isang department manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Madam Witness, ano ba ang ibig sabihin ng department manager? Ang department manager po ay kagaya rin po ito ng isang branch manager ng isang bangko po. Okay. So parang branch manager din po. Ngayon, bilang department manager, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, ano po ba ang inyong functions and responsibilities? Ang main function ko po as a branch manager, ako po ang nag-oversee sa lahat ng transactions po ng branch, particularly po sa opening ng accounts, deposits, encashments, withdrawals. Kasama na rin po dito yung pagmamarketing po and other administrative functions.
Okay. Now, kanina, Madam Witness, sabi mo, kayo ay Department Manager sa Show Boulevard Branch. Now, ang tanong ko po, kailan po kayo nagsimula maging Department Manager ng Show Boulevard Branch? Kailan hanggang kailan po? Kung maalala po ninyo. Nag-start po ako sa Landbank Show Boulevard Branch noong May 2017 until po nung mag-retire ako noong January 2024. Okay. Now, Madam Witness, nung dirito po ngayon kayo sa impeachment court, ang tanong ko po sa inyo, bakit po kayo nandito ngayong araw na to dito sa impeachment court kung alam po ninyo? Nandito po ako sa araw nito dahil po naka-receive po ako ng subpoena from the Honorable Impeachment Court to testify po yung knowledge ko regarding po doon sa impeachment trial po ngayon ni VP Sara Duterte. Okay. Now, Madam Witness, ano naman po ang kinalaman ninyo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte kung meron man po? Tungkol po ito sa 4 na cheque po ng OVP na in-encash po sa Landbank Show Boulevard nung ako po ay branch manager. Okay. Ngayon, binanggit po ninyo 4 na cheque. Ano po itong 4 na cheque ang binabanggit po ninyo? Yung 4 na cheque po ito ay nakapangalan po kay Miss Gina F. Acosta na may amount po 125 million each. Okay. Madam Witness, bakit naman po kayo pamilyar dito po sa 4 na cheque na binabanggit po ninyo? Familiar po ako dito kasi ako po yung nag-oversee na encashment na to nung ako po ay branch manager po ng Show Boulevard Branch. Okay. Now, Madam Witness, kung ipakikita po sa inyo itong 4 na cheque na in-encash po ninyo sa Show Boulevard, pag ipakikita po ito sa inyo, itong kopyang ito, ma-identify po ba ninyo ito? Okay. Yo, what's up, guys? It's your boy Tyson, back from the dead. Before we start, look at this clip. Yes. Your Honor. Yes, Counsel for Respondent. What is your pleasure? Okay, just to expedite the proceedings, Your Honor, we are willing to stipulate that the witness has the ability to identify these checks. Has the ability to identify the checks. We are also not questioning the authenticity of such checks, Your Honor. For the reference of the Senator Judges, you're referring, Attorney Poa, to the 4 checks which are common exhibits of both parties. That is correct, Your Honor. Can we, just to confirm, Clerk of Court directed to kindly show on the screen the checks being stipulated to and admitted by the respondent. It should be exhibit P128 to P128A1 for the prosecution and exhibit D1130 and D1130 OVP1. Is that it? That is correct. So this is one of the checks. Yes, Your Honor. Kindly also show the other exhibits that the respondent is stipulating to so that the Senator Judges can catch up. Given that the respondent is stipulated to the aforementioned checks for 125 million each, dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023, correct? That's correct, Your Honor. Will you also stipulate, Counsel for Respondent, that these checks were encashed as well? Yes, Your Honor. And that these checks were from the Treasury of the Philippines and the payee was Gina Acosta, Your Honor. So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by
the respondent and that it was encashed by Gina Acosta As SDO, Your Honor. as SDO. Given that the counsel for respondent has stipulated and so admitted these facts, counsel from the panel of prosecutors kindly proceed with other items given the stipulation by the counsel for respondent. There's no need for Thank this you, Your witness to Honor. testify in these matters anymore. Thank you. Okay, Counsel thank for you, Your respondent. Honor. Your Honor, Madam Witness, dahil po yung harap ng cheque ay inadmit na po ng ating defense, pupunta po tayo dun sa baba. Meron po akong nakikita dito sa screen na image na nakalagay po sa baba at ito po ay ito po ay nakamarka bilang Exhibit P-Roman numeral 1-28-A-1. Madam Witness, ano po itong imahe na nakikita po natin sa baba? Kung alam po ninyo. Sir, pwede po ba akong makahingi ng copy? Medyo Your Honor, may we request... Assisting counsel is authorized to approach the witness as well as assisting counsel from the respondent. Okay, Your Honor, my assisting counsel, Attorney Cristina Pasicolan, will approach the witness, Your Honor. The clerk is instructed to kindly magnify the sub-marking being alluded to by the counsel from the panel of prosecutors. Yung nasa baba po, may marka po na binanggit ko pong exhibit. pakiulit po, please. Dito po sa cheque, dito po sa screen natin, meron pong imahe. At meron po dito nakamarkang Exhibit P-1, Roman numeral 1-28-A-1. Ano po itong imahe na to, kung alam po ninyo? Yung po bang certified true copy po? Huwag po kayo tumingin dito sa screen. Yan po sa, yung imahe po, yan po. Doon po sa isang malaking box. Yung malaki. Ano po yan? Ito po yung mga pirma po ng mga empleyado ko po noong time na cash po yung check. Okay, nasaan po yan? Saan bahagi po ng cheque yan? Doon po sa 3 boxes. So yung Madam Witness, pwede pong pakilapit po yung inyong pakilapit po sa mic yung para marinig po tayo. Yan. Yan pong imahe dyan po sa baba po ng, di ba yung taas po, yan po yung harap ng cheque. Ano po yung imahe na nasa baba? Ano po yan? bali po, ito po yung signature verified by po ang nakalagay. Apirma po ito ng aming verifier. Okay, saan po nakalagay yan? Sa may? Sa upper ano po. Sa dorsal. Sa dorsal side ng cheque. Okay. Opo. Now, Yung una Madam pong Witness, dito po sa box na to, meron ditong 3 maliliit na box. Po, pwede po ba mai-request yung box na to na medyo palakihan at i-zoom po? I-zoom po, papalapit. Yan. Pwede po bang pataas? Pataas, paharap. Pa-rotate po, paki-rotate po, paki-rotate. Medyo mahirap pong tignan. Pwede po bang paki-rotate sa tech? Hindi pwede? Hindi pwede. Okay. Madam Witness, hindi daw po pwede. Now, Madam Witness, dito po, ayun. Okay. Now, Madam Witness, dito po sa box na malaking to, meron po ditong 3 box na napansin ko. Doon po sa bandang kaliwa, na unang box, may nakalagay po dito, signature verified by. At sa baba po nito, meron pong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, anong pirma po to kung alam po ninyo? Ang pirma pong ito ay kay verifier po ng branch. Okay. Now, Madam Witness, pag pumirma ang verifier dito sa box na to,
sa signature verified by. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po ng signature ng verifier ay na-verify niya po yung identity ng payee base po sa kanyang IDs na presenta. At the same time po, na-check na rin po sa system na ito po ay may advice na galing po sa Office of the Vice President na pwede na po i-release. Okay. Now, pupunta po tayo sa susunod na box na may nakalagay po ditong posted by. At meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, kaninong pirma po itong nakalagay sa posted by? Kung alam po ninyo. Ang nakapirma po sa posted by ay kay Teller po. Okay. So, Madam Witness, pag pumirma ang isang teller dito sa box na to kung saan nakalagay ay posted by, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Kung maalala po ninyo. Ang pirma po ni Teller, ang ibig sabihin po nito ay na-encode na po niya sa system ang lahat po ng detalyado ng cheque. Okay. Now, pupunta na po tayo sa ikatlong box na may nakalagay pong approved by at meron din po ditong mukhang pirma. Now, Madam Witness, kanino naman pong pirma ito? Kung kilala po ninyo. Pirma po ito ng aming approver. Okay. Pag pumirma po ang approver dito po sa box na to, ano po ang ibig sabihin ng kanyang pirma? Ang ibig sabihin po ng pirma ng approver ay nakita niya po na ang pagproseso ng pag-verify po sa cheque ay dumaan po sa tamang proseso at ito po ay pwede na pong i-encash. Okay. Now, Madam Witness, bakit po kayo pamilyar dito sa tatlong pirma na binanggit po ninyo? Sila po yung aking mga staff nung ako po ay nasa Land Bank Shaw Boulevard pa po. Ako po yung branch manager. Okay. Now, Madam Witness, ang susunod ko pong tanong sa inyo, kailan po na-encash itong checking ito? Kung maalala po ninyo. As shown po dito sa dokumento na to, ito po ay na-encash ng 20 December 2022. Okay. Now, sabi po ninyo, assume dito sa record. Ano po bang record? Yan po, mga politika. Gandang araw po, nako ha. Abay, ito po ay direct examination ng prosecution doon sa kanilang witness sa confidential fund, that is Article 1 yata, no? So, puntahan lang natin yung isang video. Actually, may nauna tayong video kanina. It's a press conference. Nung katatapos lang yata na impeachment trial, kanina, no? Kanina, or date 11, by Attorney Michael Poa. So, dito naman sa, pwede nating balikan yung ano na yan, video na. Mag-explore lang tayo ng konti. Ito. The true cause of Philippine systemic corruption by PGM Network. Peanut Gallery Media. So, ito, tingnan natin to. Is the default bogeyman number 2. Both corruption and dynasties are two things Filipinos keep bringing up as the cause of all our misery. But here's the uncomfortable truth. If you look at this problem analytically, corruption is not the root cause of our stagnation. Corruption is really just a mere symptom of deeper systemic root causes. And if you only aim to suppress symptoms while ignoring the real root causes, nothing really gets fixed. So what's really going on? Headline news to eh. Kaya lang, politikahan naman, ano? So, pure politikahan session sana. Maganda mag-explore eh. Pero sige lang, wala namang pumipigil sa atin, ha? Paano ba ang root causes? Ang sinasabing ano dyan?
the true cause of Philippine systemic corruption. Pwede ba nating sagutin yan? Ha? Pwede yata, no? Nako, mabuti ka. Yung corruption ay systemic. Pag systemic, ano na yan? Nasa sistema na, no? So, yung unang tanong muna is it true? Well, the speculative answer, it could be. Nako. Ikaw naman, reaction page, paano mo naman nasabi na it could be? Parang hindi sure. May mga ano naman dyan, may mga survey naman, di ba, kung pang ilan yung Pilipinas sa corruption. Ako, mabuli ka. Sige, pabalikan ulit natin yung pinapa-stop tayo para balikan kasi. Other countries escape this corruption trap not by lecturing people about honesty, but by changing incentives and just simply improving the economic lives of the majority of their people. Look at Vietnam. In the late 1980s, Vietnam was poor, corrupt, and paralyzed by a Marxist-Leninist-Stalinist command economy. Vietnam's government created an environment of competition in which the various provinces within Vietnam had to compete against each other to try as much as possible to attract investors over. Indonesia tells the same story. When the Asian financial crisis hit, Indonesia had no choice but to aggressively liberalize and attract foreign capital. Malaysia followed a similar path. By opening itself to foreign manufacturers early on, it created real jobs, real skills, and a growing middle class. Even Eastern Europe shows this pattern. After communism collapsed, corruption was rampant. But once countries opened up, joined the EU, and aggressively invited foreign firms, institutions were forced to modernize. So now the question is, what do they all have in common? All of them use... The Philippines tragically went the opposite direction. Our 1987 Constitution essentially slammed the door on foreign investors. We institutionalized job scarcity. And when jobs are scarce, poverty persists. When poverty persists, patronage flourishes. When patronage flourishes, corruption becomes systemic. No wonder corruption is... Okay, mga palika. So that is the formula sa systemic corruption. Well, nako ha. Maraming formula yung corruption, no? So, depende kung sino yung nagsasalita, mga politika, ha? So, sa kanila is, ito, ulitin natin, ha? Hindi ko masyado nakuha kanina, Nako, politika, ha? Direction. Our 1987 Constitution essentially slammed the door on foreign investors. We institutionalized job scarcity. And when jobs are scarce... Okay, so number one is in-institutionalize daw natin yung job scarcity. Well, sa tingin ko, yung trabaho is hindi mo naman na-justify na in-institutionalize mo yung job. Kasi nga, ang ino-offer ng government even before is trabaho naman, di ba? Nako, mauli ka. Pero syempre, natin ito, opposing commentary natin, pero hindi natin sinasabi na totally tama tayo, ha, mga kapolitika. Kaya, di ba, as we are always saying, you have to be vigilant. Papanuri pa rin tayo ng mga manonood. So, pag sinara daw ng Constitution, yung foreign industries, trabaho, so, maybe that is what they're saying, na nai-institutionalize yung pagiging kaunti ng trabaho. But actually, ang civilization naman, yung Pilipinas naman, even before,
after the Second World War, ay nag-o-open naman talaga tayo sa ibang bansa in terms of trading. Well, hindi natin masabi kung may industry talaga na talagang nag-o-open tayo, na binibigyan natin ng kapangyarihan yung mga foreign investors to totally manage their business. Pero yung siguro natin, yung batas natin ay may limitasyon lang sa mga ownership ng foreign investors. These are just open, not to everybody, Para siguro mapaboran din yung mga negosyante na Pilipino. Parang that is to protect our own tradesmen, our own businessmen, our own people, na kung magpapayaman, mas magandang magpayaman siguro yung mga Pilipino na. But kung sasabihin na when job are scarce, ang kwan kasi, ang pagiging scarce ng job, it's because there is a population explosion. So the government could not sustain to provide jobs because of the people, the growth of the population. But the government, I think, the solution is that they allowed people to work abroad. Di ba? Mabuti ka. So, well, hindi natin sinasabi na mali naman yung punto dito ng PGM. Pero, syempre, ang totoong dahilan na mayroon tayong scarcity ng trabaho kasi mas marami yung mga tao compared sa mga services. Mga kultingat. Ponder and reflect doon sa punto din natin, mga kapolitika. Kasi ang trabaho ay nakadepende din yan sa mga nagpo-provide dito, kasali na dyan yung small scale entrepreneurs, yung mga nagnenegosyo, mga konting mga negosyo, di ba? Yung mga nagtitinda-tinda, mga sari-sari store. Those are also jobs. Trabaho din naman yun. But the success rate is not on the scale na talagang magiging successful yung isang individual doon sa trabaho niya. Maybe it could sustain, but it will just have a minimal effect on the livelihood of the person or his family. So pag sinabi mong vicious yung scarcity ng trabaho, there are many factors to be considered, So when you say na hindi tayo nag-open up, the Constitution did not open up, it's not actually enough, a reason that we could conclude it will cause a scarcity of job. Maybe mismanagement from the government. Mahuli ka. Maybe lang naman. Hindi natin sinasabi na yun. So this is just a commentary. So there are factors that could affect the scarcity of job. One of which is population explosion. So sobrang dami ng tao. Tingnan mo yung Japan, ang dami ng available na trabaho pero konti yung population nila, nag-hire sila ng mga workers. Ibang bansa, iba din yung factors. Meron naman silang trabaho, meron naman silang tao. Kaya lang, yung mga tao ayaw ng mababang uri ng trabaho. So the people maybe has a higher status in terms of their economic status.
Kaya hindi sila nagtatrabaho, kaya kumukuha sila ng mga dayuhan to be their helper in the household of each citizen. Kagaya sa Middle East, sa tinatawag natin na Central Asia, no? So, yung mga Arab nations, most likely, kumukuha sila ng mga overseas Filipino, mga workers that became helpers in their household, mga katulong sa bahay. Siguro, mas mataas yung pamumuhay ng mga tao doon because they can at least afford to pay, di ba? Kasi parang ang alam natin dyan, 25 to 30,000 if you convert their wages, yung mga overseas Filipino worker, di ba? Yung mga katulong. So, kumpara dito sa Pilipinas, yung katulong dito is around 5 yata, 5 to 10, ano? Depende sa lugar, sa probinsya, kung taga saan. So, hindi natin, medyo may konting lang tayo. Teka lang ha. So, yan. So, pag sinabi mong ang Pilipinas ay kulang ng trabaho, isa lang ang ibig sabihin nun. Marami kasi yung population. Yung population growth it surpasses the availability of a job that was created. So, one factor is yung tinatawag na population density. So, pag nagsisiksikan kasi yung tao, it's very natural na mas marami yung idle. Tapos, yung iba, yung functioning, productive member of the society, ay mas kakaunti or mas nakahihigit yung mga walang trabaho. But it doesn't follow na may problema talagang malalim. But may problema din talagang malalim. So, ito yung pag-analyze sa mga kapolitika. So, that's why we have to also be analytical. Mga politika, ha? We have to be reasonable enough in ourselves. Diba, we have to sometimes debate ourselves. Politika. Kasi kailangan natin just we continue the video. Teka lang ha. Poverty persists when poverty... Okay, so yon. Ang effect ng kakulangan ng trabaho is yung kahirapan. Well, tawagan natin yan na scarcity of resources. Yung poverty, maraming factors yan. Isa na dun yung kulang at walang trabaho. Another is education. So, kung hindi ka mag-aaral, but the government, kung current time ang pag-uusapan, we have programs na makakatulong to alleviate poverty through free education. So, ang free education natin hanggang elementary, high school, and then college. No? Only that, hindi naman lahat pwedeng ilibre. So, there are still courses na magastos pa rin. Just like nursing, mga medical courses. But other courses, mga state universities, those state universities and colleges that were funded and run by the government, yun yung libre. Matatawag natin na libre yung matrikula. No? But not all services in that school is free. Unlike there are Christian schools like the La Verdad Christian College, no? Libre lahat, pati tirahan, libro, lahat. But there are only, I think, 2 or 3 of these schools in the entire country. Kaya hindi marami kasi talagang totoong libre, no? Well, that
another factor na nagpapahirap sa mga Pilipino is corruption, di ba? So, marami talagang, nako mga kapatid nabanggit natin yung corruption. Pero, ang ano natin kasi, ang pagiging mahirap natin is attributed also to our practice as a Filipino, our behavior as a Filipino. 'Di ba? Yung iba mahilig sa sa mga observation ng kanilang paniniwala. Yung iba ay yung mga ugali ng Pilipino na mahilig sila sa paghahanda sa mga occasions na pwede namang simple lang, no? Hindi bonggang handa na lahat ng nasa kanilang kapitbahay, barangay ay invited. Unlike in an industrialized state in the West, ang kanilang Thanksgiving ay sila-sila lang, magkakapamilya lang. Yung birthday, sila-sila lang din. Pero dito sa atin, it is a common culture na lahat ay imbitado, mga kapitbahay. So, yun naman ay kasi kung titingnan mo, although there are scarcity of resources, ay minsan napabayaan na rin ng mga Pilipino yung pagtatanim, no, in terms of agriculture. And then, of course, another is the system of support from the government. Kasi ang agriculture, dapat yung binibigyan ng support. Kasi isa din yun sa pinagkukunan natin ng kabuhayan ng lahat ng mga Pilipino, yung pagtatanim, no? And we have also lands, no? Mga mga lupa natin ay kahit papaano ay pwede namang pagtaniman. So, ang kawalan ng trabaho actually, so tingnan lang natin kasi ayaw natin i-disprove yung sinasabi nila, pero tayo nagbibigay din tayo ng pwede nating maging komento at sa observation natin dito. Persists, patronage flourishes when Okay, so pag mahirap, posible na mayroong tinatawag na patronage. So mayroong kang sasamahan. So that is how politics works. Kapag merong nakaangat, syempre yun yung magiging sandigan mo. People rely on favors and handouts instead of systems and rights. Minsan, kung sino yung nakakaangat, sila yung mga nagiging makapangyarihan. And the people in power take advantage. Yun yung konsepto ng power. Power tends to corrupt. So, pag nagkakaroon ng kahirapan, minsan ay hindi balanse yung distribution of wealth and services. Pero may kontra din dyan yung disenyo ng ating system mismo. Hindi lang talaga ito napapatupad ng maayos dahil na rin sa mga nanunungkulan na hindi sila nagtatapat. So, marami tayong batas. Ang sabi pa nga natin dyan, fixed law tayo. And yung mga batas na ito ay nakadisenyo para sa mga mahihirap. Kasi ang batas usually hindi yan pwede talagang gawin para lang sa mga minor number of people in the entire country. It should always favor the majority. Ang majority mahirap. So halos ang mga batas natin ay para sa mahihina, di ba? We have batas para sa pagtatrabaho, batas para sa kababaihan, kasi ang mga kababaihan yan ay mga mahihina, batas para sa mga kabataan. So bawal, nasa batas natin, nasa labor code na bawal magtrabaho ang mga minor. Hindi mo yan sila pwede pagtrabahuin. Mas priority sa mga batang ito ang mag-aral. No? There are various laws on that. So, kahit na meron tayong patronage,
mayroon naman tayong control through sa mga nag-i-exist na batas. So, we don't know kung ano yung sinasabi nila dito. Kasi, ang patronage siguro, ito na yung magiging dahilan ng corruption. Tingnan natin. Patronage flourishes, corruption becomes systemic. Okay, so, ang sinasabi nila dito, pag may patronage, may corruption. Well, totoo yun. Tama yun. Hindi natin sinasabing mali yun. Pero, ang corruption, marami ding pinanggagalingan yan. No? Ang isa dyan is yung tinatawag natin na check and balance. Ang gobyerno natin ay nakadesenyo sa presidential system na mayroon branches of government, 3 sangay. So, pag masyadong malakas yung isang branch, nagkakaroon ng tinatawag natin na problema. Diba? Natalakay natin ito sa previous video natin na ang presidente meron siyang influence sa legislative. And sometimes sa Supreme Court, kailangan nilang maghintay ng mga isasubmit sa kanila ng mga. Ang problema minsan, ang sabi ng iba ay parang, di ba, yung Supreme Court, hindi naman kaagad yan nagbibigay ng kanilang tugon. So, andun lang sa kanila yung mga ano. Kasi siyempre, iniisip din nila yung ano dyan, yung force ng yung kapangyarihan, di ba? Kasi yung mga member ng Supreme Court, mga tao lang din naman yan. There are other factors also na kinoconsider nila sa pagbibigay nila ng kanilang aksyon doon sa mga idinudulog sa kanila ng mga constitutional issues. So, ang corruption naging systemic ito dahil sa maraming factors. Marami. But yung cycle na yan actually ay totoo din, no? Totoo din ang mga politika. Pero syempre ay hindi lang yan scarcity, hindi lang yan kahirapan, hindi lang yan patronage, no? So kung tutuusin mo, itong 3 ito ay isa yan sa nagiging cause ng corruption. Yung kulang na trabaho, di ba? So, yung kahirapan. Yeah, so, ang mahihina, syempre, nai-exploit. Kapit sa patalim, sabi pa nga ng kasabihang Tagalog, kasi wala silang matakbuhan, makalamang siguro. Yung mga walang trabaho, ay nagsasapalaran sila sa ibang bansa, yung mga gustong umangat sa buhay. At nakikita naman natin kung sino yung mga nagkakaroon ng kahit pa paano yung kaginhawaan, yung mga pumupunta sa ibang bansa. Mas malaki kasi doon yung kanilang yung kanilang pasahod. Kasi nga, yung standard of living mataas. Yung cost of living din doon mataas. Ang mga Pilipino, sanay lang sa mahirap, kaya hindi sila magastos doon. Masyado silang matipid, kaya nakakapag-ipon sila. Sanay sila sa maintain lang ng makakain na hindi masyadong mahal, unlike yung iba na kumakain talaga sa labas. So, mahal yung bayad sa mga restaurant. Ang ating corruption, yung systemic corruption, dahil yan sa batas na siguro ay kulang. Halimbawa, I will give an example mga politika. Para, siyempre, baka naman sabihin nyo, ano ba ito si Reaction PH? Ang feeling yata magaling siya. Nako, hindi naman po. Mga politika. We will justify naman yung sinasabi niya. Mga politika, we'll justify. Ang kasi, ang kahirapan ay nangyayari yan. Pero ang cost talaga ng corruption dahil sa kakulangan sa
malupit na batas. Di ba sabi natin yung batas para sa mahirap yan, hindi yan para sa malakas. Ang problema, ang gumagawa ng batas, yung mga inihalal natin na lumalakas dahil sa korupsyon. Di ba? Nako mga pagka, ano naman sabihin nyo, ikaw naman, sino naman yung tinutukoy mo? Wala tayong tinutukoy dyan, ha? Systemic nga yung corruption, di ba? So, halimbawa, ang batas, ang requirement para ka tumakbo ay i-open mo lahat ng asset mo, tapos sa ano pa lang yon, sa COMELEC pa lang yon yung requirement. It is in the Constitution sometimes, di ba? Yung pagtakbo sa presidente, may requirement, able to read and write, 40 years old at the day of the election. So, nandun. So, pwedeng i-amend yung Constitution, for example. And then, the person should have divulge his assets and all his properties para alam natin kung magkano properties niya sa pagtakbo at kung manalo at hanggang sa manungkulan. And then, one way also to prevent corruption is walang sweldo. Meron lang allowance, di ba? Lahat ng kailangan mo libre, provide sa yung pagkain, tirahan, sasakyan, no? Bibigyan ka ng sahod pag natapos yung term. Baka one term ka, bigyan ka ng sabihin natin 1 billion ka agad. Pwede yun, di ba? Nako, ha? Kasi, di ba, yung nakukurap nila, ilang daang billion. So, sa 1 trillion, kahit na siguro ang isang mayor, bigyan mo ng 500 million pag patapos niya yung 1 term. Bawal lang mag-re-elect. Pwede ka sa higher post. Mga ganong batas ba? Ako ha, mga yung congressman, bigyan mo ng 1 billion yan. O, di ba, walang sweldo. Pero pagkatapos mo, ay, kumpara naman sa hanggang pag nakaupo sila, magbubulsa sila ng 2 billion. Di ba, pag makita mo na yung asset, nung bago pa lang, 20 million. Tapos, another year, naging 130 million, naging 20 billion na. 3 years pa lang. Nako, mga kapatid. So, an equal distribution na yon of wealth. Ang problema dyan, yung pera na yan na pinaghahatian na nakukurap, pera yan ng taong bayan. Nako, mga kapatid. Ala naman sabihin ko, pera daw yan. Totoong pera yan ng taong bayan. Ang hindi tayo sure, yung figures na in-example natin, ha, kasi siyempre, iba-iba. Mayroong nakakapag, siguro, nagkakapagsubi ng 100 million, merong 2 billion, may billion. Daw yun, ha, daw. Sabi nila yon. Sabi ng mga, alam nyo na, mga vlogger din, mga, siyempre, alam nyo na natin yon. Kasi siyempre, yung flood control, di ba, maraming ghost. So, na-account naman, nakikita naman natin. Ang tinatanong, nasaan na yung proyekto? Wala. Diba? So, nakukonclude ng mga tao na yan, 1 billion yan, 2 billion. Tapos yung mga suhulan daw sa mga impeachment. Ako, ikaw naman react. Pinaparatangan mo ba yung palasyo? Hindi po. Hindi po natin sinasabi. Pero, yun yung mga naririnig natin. Kaya yung corruption, tinatalakay natin yan. Pero, ang isang hardcore na cause ng corruption is yung kakulangan sa tinatawag natin na security through law. No, mga politika. Mga politika, alam nyo na yung dyan, ha? Yung pagsasawalang bahala ng mga mambamatas natin. Ang kanilang dyan, mga politika. Baka ang kanilang iniisip dyan, kukuha ba kami ng bato na ipupukol namin sa aming ulo? Ha? Bakit namin naamindahan na ganon? Na walang sweldo, allowance lang, pero mayroon palang sweldo. Pag matapos pala,
saka kami magkukubra ng parang lump sum. Nako. Pero hindi naman magugutom kasi syempre allowance, they will be provided with everything no, na kailangan nila. Sakyan, pagkain. Parang ano ba, parang sa, parang sa communist state. Walang pera, rasyon lang, rarasyonan lang yung mga government officials natin na elected na. And pati din yung mga appointed sa matataas, just like the cabinet, ganun din. Bawal sila mag-engage sa mga financial transactions. There are people who will do that for them. So, pag gano'n ang mangyari, sila mismo, babantayan din nila kung sino yung mga kurap na nasa baba. Kasi sila mismo, hindi sila pwede mag-kurap. And alam nila, na after nila ng isang term, bawal na silang tumakbo, pwede sila sa mas mataas na posisyon tumakbo at alam nila na meron naman silang makukuha after their term. Pag ganun yung sistema, pwede nang maging, di ba, pwede nang maging malinis yung ating sistema sa korupsyon na wala nang kurap, hindi na malinis yung pagkurap. Yung wala nang korupsyon, kaya malilinis na yung mga korap. Kasi hindi na sila magkukurap kasi meron ng batas na magpe-prevent. Ngayon kasi, di ba, may mga nagpe-prevent na bawal ganito. Pero ano lang yun, hindi yun talagang hardcore na bumabangga doon sa corruption. Yung bumabangga, ipagbawal mo yung sweldo. Ipagbawal mo yung tinatawag na tinatawag mo na maaaring makapagbigay sa kanila ng pagtago ng yaman. So, they should divulge, they should open all their assets and all their properties. Tapos, dapat pag natapos sila, walang masyadong malaking madadagdag sa kanilang kayamanan or mababawasan pa nga dapat. Kasi bibigyan naman sila ng kanilang pera pag natapos na sila magsilbi. Ganun dapat. Suggestion lang natin yun. Pero at least, di ba, yung suggestion natin, pwede yun. Pwede yun nakasolve ng corruption. Kasi kung sasabihin mo, yung corruption galing yan sa kawalan ng trabaho. Mga ano lang yan eh. Mga maliliit lang yan. Those are just minor problems that can be solved by the real solution. Yung law, yung batas. Kung hindi tumino yung mga ano na yan, mga nanunungkulan na yan, alam nila na sisingilin sila. So may criteria yung pagbibigay ng kanilang, diba, for example, mayor, 500 million, biruin mo. Pero dapat, yung ano mo, yung nasasakupan mo sa loob ng 3 taon, diba, may tulay, may kahit na yung ira lang na local fund lang, dapat ma-utilize yun. Hindi yung pwede bawasan kasi mamomonitor naman yung kayamanan mo kung nadagdagan or hindi. Ang tao yung may hawak sa kayamanan mo. Dapat ganun yung batas, may safeguard. Mga same is true with other officials in the local government, diba? Yung governor. And then in the national government, the legislative branch, we have the House of Representatives. Ganun din sila. Lahat ng kanilang asset, pwedeng bantayan ng taong bayan. Naka-open lang. Wala din naman silang itatago kasi wala nga silang sweldo, allowance lang, diba? So sa allowance, bawal ang pera. So kung gusto mong sumakay, may magdadrive sa'yo. Kung gusto mong mamalengke, pwede kang pumunta sa designated na, diba, tas doon ka kumuha ng gusto mo. Kahit ilang gusto mo, basta sa bahay lang. Bawal mo din ipamigay sa kamag-anak. Tapos, pwede kang kung gusto mong maghanda, sige, pakainin mo yung mga bisita mo. Pero, mayroong pa rin mahirap pala yung ganyan. Mahirap pala. So, gagawa ba sila ng ganong batas? Siyempre hindi. Pero yun yung solusyon. Yung paggawa ng batas. Diba? So, yung sinasabi nila na bawal yung mga
contractor na maging congressman, paano mo ipagbabawal? Pwede naman sa pwede naman sa ibang tao, di ba? Ang ipagbawal mo, yung engagement, di ba? So, ang history, since na lalabas yun sa kanilang mga assets, sa kanilang kayamanan, yung connection ng tao, mailalabas yun. So, bawal sila makipag-engage doon sa mga tao na yon. Tapos, tama na yung iba na pwedeng na bago ka tumakbo ay hindi ka na pwede, di ba? Yun, mga ganong batas, pwede na yun, di ba? Yung hindi ka na pwede sa isang negosyo, dapat mag-aano ka na doon, mag-divulge ka na ng iyong ano ba talaga, ano ba ang meaning ng divulge na yan? Magda-divulge ka na ng iyong ownership. Divulge. Kasi kanina, divulge din yung sinabi natin. Makuli ka, ha? Kaya lang, para ma-sure natin, ha? Madali lang yan, ha? Madali lang yan. Kasi, to make secret, private, or confidential information known to others. Yes, yon. I-divulge mo yung mga secret na confidential. And then, you will divulge also your membership in a particular business. And then, you will cut tie to that business if you are. Para hindi yun maging hindi yun maging hadlang, di ba? Sa pagtatrabaho mo na may negosyo ka pa, tapos syempre magiging ka dyan, magiging bias ka na sa trabaho mo kasi meron ka din negosyo pala. Mga sige, tingnan natin, pakinggan muna natin yung video kung ano talaga yung nito sa atin. No wonder corruption is largely tolerated in the Philippines. Now here's a critical point. Ryan Perez Dum is the Philippines' leading expert in constitutional reform. Known for his sharp insights and engaging storytelling, his approach combines thorough research with a unique, conversational style that draws viewers in, bringing both authority and approachability to his anchor role. A polymath and polyglot who speaks 6 languages and has knowledge of a few more, Orion was the standout grand finalist on Battle of the Brains Season 1. As a longtime OFW in Singapore, he worked as an IT project manager and tech consultant, gaining deep insights into how countries like Singapore achieve success. His expertise in root cause analysis honed the end. Let me start with something every Filipino has heard 1,000 times. You ask why the Philippines has been left behind by most of ASEAN, and the answer comes back almost instantly like a reflex. Corruption. Corruption is the default bogeyman number 1 that Filipinos point to as the source of all our problems. Dynasties is the default bogeyman number 2. Both corruption and dynasties are two things. Ayun, isa pa yung political dynasty na tinatawag. So, yun na nga, yung batas, sabihin, yan, yung kasi, yung tinatawag na dynasty, yung pagiging, makamuting bigyan natin ng meaning yung ako talaga magiging ng meaning. Sige, bigyan natin ng meaning. Yung dynasty po, ibig sabihin po niyan, ikaw yung nakaupo dyan sa pwesto na yan. Tapos, nung natapos ka, abay, umupo yung anak mo. Tapos yung anak mo tumanda na dyan sa pwesto na yan, umupo yung kamag-anak, umupo din yung anak mo. Ganon. Ganon yung dynasty. Hindi yan sasabihin mo na ganyan na, makapuli ka. Iba naman yung sinasabi ng iba na political dynasty na ikaw, yung kapatid mo, di ba, mayor, ikaw governor, tapos yung anak mo ay congressman, di ba? So, ibang uri naman yun ng dynasty.
So, pwede yun maging dynasty kung bibigyan ng definition at saka magiging legal jargon. Nako, ano naman yung legal jargon na yan? Nako, makatuloy ka. Nawala tayo sa meaning ng legal jargon. Nako. Okay, so magiging part siya ng legal jargon. Diba? Is the specialized language and technical terminology used by lawyers, judges, and legal professionals. So, ang political dynasty, kapag inilagay mo sa legal jargon yan, naging formal yung meaning. Nako, mabuti ka. Nako. Pwede mo ipagbawal yun. Political dynasty, bawal na. Sa isang pamilya, isa na lang yung kandidato. If the legal jargon for legal dynasty would involve yung magkakamag-anak na sabay-sabay na nanunong. Pero ang basa kasi sa yung normal na basahan, yung normal na meaning ng dinastiya, yung generation ng kanilang panunungkulan na tumagal sa pwesto. Pero kung scattered lang sila in that place, in other places, sa national level mayroon, sa local government mayroon tumatakbo, it is not necessarily a political dynasty. So, yung tinatawag na dinastiya, tumagal na. Talagang sila na lang yung hindi na sila napapalitan. Kaya nga, diba, pag nakapanalo ka na ng mayor, bawal ka na doon tumakbo sa posisyon na yon. You will find another position. Tapos, pag natapos na, presidente ka na, bawal kang bumalik sa Senado. Nako. Diba kasi diba, presidente na natapos na, bumabalik ulit, nagiging congressman ulit. Nako, mga kapatid ka. Baka magalit naman dito. Hindi naman po, ano. Kasi meron mga ganong, with all due respect kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Magaling na presidente naman si GMA. So, example lang naman yun na bumalik siyang pagka-kongresista. Pero, well, nonetheless, politika. Yung tinatawag, bumaba na tayo. Ano kaya ang title ng vlog natin ngayon? Poverty in the Philippines. So, ubusan ako. Tingnan natin. Filipinos keep bringing up as the cause of all our misery. And in fact, a lot of Filipinos keep thinking that dynasties cause corruption. Anyway, I already talked about dynasties. Ako meron akong ibang pananaw. Actually, yung dynasty, hindi nga para sa akin, mas less yung corruption doon. Yung tumatagal na sila sa kapangyarihan. Pero depende pa rin sa leader, no? Kung pera lang. Pero sometimes, pag matagal ka na rin sa kapangyarihan, kampante ka na, di ba? Sometimes, corruption not only comes from material wealth, sometimes your position, emotion na rin, di ba? So, pwede ka nang umabuso dyan, pwede ka nang magpapatay ng mga tao, sino-sino na lang, I don't know, kay former President Rodrigo Roa Duterte kaya magalit yung mga DDS. Pero, yung naman kasi ni PRRD sa mga naman yon, sa mga crime, maybe it is justified. Justified yan. Pero siyempre, sa kabila, ayaw nila noon. Kasi kahit daw criminals, di pa rin dapat yan pinapatay. Until proven guilty beyond reasonable doubt.
Medyo maganda din yung naging balitaktakan natin, ha? Nako, balik tayo sa video. Nawawala din ako, eh. Dynasties in a previous episode. So we'll focus on corruption right now. See folks, corruption has become our national explanation for everything. Slow growth, corruption. Poor service. Ikaw talaga, Reaction PH, lahat na lang. You are hindi naman. Yan yung pagko-comment, di ba? Hindi na sa nag-o-oppose tayo. Hindi natin sinasabing mali siya. Kung mag-o-oppose man tayo, yun yung estilo ng komentaryo natin. Actually, yung corruption, hindi mo yan pwedeng gamitin para sa lahat. Malay mo, mahirap ka dahil tamad ka rin, di ba? Ang corruption kasi, nangyayari yan dahil sa greediness ng isang taong corrupt. Yun lang yun. Pero, di ba? Walang facility sa isang lugar, greediness yun ang nanunungkulan na nagpapatupad ng batas. Kasi binoto natin sila para i-manage yung pera ng taong bayan. Gusto nila tayong mag-manage sarili nating pera. Siyempre hindi pwede. Kaya nga nag-i-elect tayo ng mga congressman, sila nagbabudget, so sila ang nagmamanage. Ang nagpapatupad ng naman sa executive, hindi sila din kasi kakabahagi sila ng pagmamanage ng pondo ng taong bayan. Kasi lahat ng yan galing sa buwis. Lahat ng kumukonsumo nagbubuwis, lahat ng may trabaho nagbubuwis, halos lahat ng galaw may buwis. So, personal mo nakahirapan, sometimes hindi yung corruption, sometimes sa'yo nyo din ang galing. Kasi there are windows pa naman ng movement of freedom for you to, diba? Diba? That is the essence of capitalism. That is the essence of democracy. Ano yung essence ng democracy? Anong essence? Tinatawag natin yun na laissez-faire economy. Aba yung laissez-faire economy, yung tinatawag natin na free market trading. Pwede tayong magpayaman, pwede tayong magnegosyo, tayo lahat. Yes, yun yung natin sa ating tinatawag na demokrasya sa Pilipinas, yung representative democracy. We are a Republic of the Philippines. So we elect our leaders through representation. Yun yung uri ng demokrasya natin. Kung saan nandun yung flavor sa demokrasya na yon sa istilong ekonomiya na tinatawag na capitalist system. So, kung naging mahirap ka, minsan, pwede mong masabing kapalaran mo yon. Na naging mapait sa iyong kapalaran kasi kahit sa pagsisikap mo, ay hindi pa rin umubra. Pero yung iba, ang ginagawa, nag-aaral. Diba? Kasi, ang education daw is a great equalizer. Diba? So, mahirap ka, pwede ka maki-equal doon sa medyo, nasa middle. Pwede kang magpayamang kahit paano. So, nako, mga kapatid. Marami tayong nasasabi. Pag nagpe-play ng video, marami akong Services, corruption. Weak institutions, corruption. It is so embedded in our thinking that it feels like common sense. But here's the uncomfortable truth. That explanation is too simplistic to be correct. In fact, if you look at this problem analytically, corruption is not the root cause of our stagnation. Corruption is really just a mere symptom of deeper systemic root causes. And if you only aim to suppress symptoms while ignoring the real root causes, nothing really gets fixed. Even one of the framers of the 1987 Constitution, the economist Dr. Bernie Villegas, has pointed this out before. There are people who are oversimplifying the issue
and attribute poverty exclusively to bad governance and corruption. No, I do not quarrel with them that corruption definitely leads to at least 1 trillion pesos leakage every year from our GDP, and that's a very large amount. But that doesn't explain the whole issue of poverty. Hey, what are you doing? Wait, wow! Okay, honestly, baka sabihin na nila dito na batas yung problema. Pero actually, hindi ko pa ito napanood Ako? Yes, I did not review this video kasi tamad ako. Kaya mahirap din tayo, kaya nag-vlog tayo, di ba? So, yun, hindi ko pa talaga ito na panood. I'm just guessing na baka sabihin nila na it's really the law that is the problem. Kasi yun yung sinabi ko kanina, di ba? Tingnan natin. Wow. Korea had serious corruption problems for decades. Generals, conglomerates, bribery scandals. These haven't fully gone away, and yet South Korea still became a first world country. If corruption alone were a showstopper, South Korea should have never made it. So what's really going on? The real issue is that our lousy economic system in the Philippines manufactures scarcity. And scarcity... Okay, so binabanggit na naman niya dito yung lousy economic system. So, economic system can be changed. This is a system, so it can be changed through law. E di gumawa ka ng batas para sa sistema ng ekonomiya. Diba? So, pag lousy na kasi ang sinasabi na naman dito is scarcity. Economics is, diba, you can have it in a way na pwede mong sabihin a law of demand and supply, and then the scarcity of goods. Diba? Why is it that there is a so-called scarcity? Natural yun sa ekonomiya. Bawat ekonomiya, mayroong kakulangan ng supply because the wealth is unevenly distributed. Bakit unevenly distributed ang wealth? Kasi nga, may greediness, may corruption. Teka lang sige, tingnan natin yung video. Kasi parang is the perfect breeding ground for corruption. Think about it. When decent jobs are rare, when wages are low, when opportunities are blocked, people don't behave like textbook citizens. They behave like survivors. If you can't find a stable job, if your pay barely covers food and rent, where do you turn to when someone gets sick, when a child needs tuition, when there's a funeral to pay for? For millions of Filipinos, the answer is not the market and not the state. It's politicians. Barangay captains, mayors, congressmen become... medyo hindi ako agree doon kung may pambayad na tuition, tatakbo ka sa pwede pa lang mo sa politician. Subukan ko nga, baka pwede. Baka nahingi tayo doon ng pambayad. Educational assistance, no? Baka pwede, tingnan natin na baka pwede pala. Sige. Tingnan ko yan bukas. Makapunta kay congressman. Makahingi ng kasi bayaran na sa I will buti na ko din yan, buti na narinig ko din dito. Pwede pala sa politician yon yung pag ganon, you're asking favor, although it is the money from the people or corruption na nakuha ng isang politician, you owe still the person, diba? You ask for favor, diba? So, merong tao na hiningan mo ng tulong, since siya yung authority dyan, hindi pa rin yan mababaliwala na humingi ka ng pabor. Pero syempre, kung ikaw naman yung congressman, for example, ako, hindi ko rin yung gagamitin na porque humingi ka kasi ako yung meron, congressman ako, I manage the fund.
gagamitin ko na yon para, okay ha, ganito, ganito. Well, at least, sinasabi ko lang na hindi ko sa kanya sasabihin na, iboto mo ako ulit ha, binigyan kita ng tulong. Pero, di ba, konsensya na lang. So, ang tao kasi pag tinulungan mo, hindi no need na nasabihin mo na, boto mo ako. No need na. Iisipin na lang yun na, si Congressman, kahit pa paano, tinulungan tayo. Hindi ganun lang yung kasimple, ha? Marami akong nakukuha ang ideya dito, eh. Nako? Sige, pwede pala yan. Sige, ha? Come the real welfare system. They pay for hospital bills. They hand out rice. They give out small envelopes during elections. Okay, so that is really a corrupt form of corruption, di ba? So, yung nagbibigay na ng ano na yun eh, parang sinusuhulan mo. So, you are corrupting now. Kaya nga, power tends to corrupt yan. So, you seek power, this politician seek power kasi regular yung election. Diba? So, ang election, kung gawin naman yan permanent na isang beses lang buboto, ganun din, diba? So, hindi mo matatanggal yung tao. Kailangan mayroong system na regular yung pagpapalit ng mga leader. That is to counter corruption. One way to counter corruption. But sometimes, minsan nagiging din yun eh. Diba? Kasi, siguro kung magbibigay, tanggapin. Sige, hindi na natin tatapusin to. Masyado lang mahaba yung video natin mga politika. 25 lang yung sa kanya, pero umabot na tayo sa 1 hour and 30. Naka 6 minutes pa lang tayo maingay kasi tayo. Nako. Sige, pwede nyo pong panoorin yung buong episode ng PGN. So, abang po kung ano yung title ng video natin. Basta about corruption, siguro naman, manalangin po tayo, mga kapolitika, na maging mabuti po yung mga desisyon ng ating mga hinihalal na mga leader. Bigyan po tayo ng pabor, yung mga taong bayan. Sana ay magkaisa tayo sa pagpuna sa mga maling gawain ng ating mga inihalal na leader. Kasi nandun yun sa saligang batas, no? We can even peaceably assemble to address our grievances, no, to the government. So, basta mapayapang pagtitipon, pwede naman. So, even in the social media, you can, so wag lang masyadong below the belt na. Kasi syempre, lahat naman ay may limitasyon. Magkaisa po tayo, ipaglaban natin ang karapatan ng Pilipino. Protect the Filipino people. Diba? Yun yung natin, sinusulong natin. Protect the public funds, yes. Sa pamamagitan ng pagbatikos, talakayin natin yung mga corrupt na mga pinanggagalingan nito, and then protect the freedom of speech, ang kalayaan natin sa pagsasalita, the freedom of expression, kalayaan natin sa malayang pag-express, no? And sa pamamahayag of the press. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod, don't forget to subscribe on our channel, and of course, kalimbangin yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bago nating channels. Hanggang sa muli, mga kapolitika.